So dito ngayon sa hearing na ito, Nato, tingin mo ba sa mga nagdaang hearing din ng DOTR sa gantong fair petition, may effect ba ang inyong protesta? Nababawasan ba yung proposal ng proponent? Well, alam niyo po, yung hearings po, hindi naman po talagang masasabing totoong hearings yan. Parang ano lang going through the motions. Alam niyo ho, yun, yung compliance lang na para masabi na, napagsalita natin itong mga kontra, okay na. Pero at the end of the day, tingin ko, i-approve pa rin nila itong singil na ito. Kasi nga ho, mukhang ang gobyerno, ang kanilang pag-iisip, nakatali ang kamay natin dito kasi pumirma tayo ng kontrata na ginagarantihan natin yung pagtataas ng singil sa pasahe. Kaya ang pangangalampag po dito dapat sa presidente mismo na iparamdam sa Pangulo na ang taas-taas ng inflation, ang baba ng sahod, taas lahat ng presyo, tapos tataas pa yung pasahe. Bakit hindi nila gawa ng aksyon? Bakit hindi nila pigilan? At bakit hindi balikan yung kontrata na kini-question nga natin na ito lang po ang may ganyang provision. Sa lahat po ng privatization deals na nakita namin, ito lang po ang linaw-linaw po yung sovereign guarantee na binigay sa LRMC. Okay, so ngayon, naalala ko, ito ba'y ipinanik na ninyo sa Supreme Court na kontrata? Ito nga, yung dati pa natin pinag-uusapan about 10 years ago? Opo. In fact, pending po sa Supreme Court hanggang ngayon. Hanggang ngayon? Yung petisyon. Opo, hanggang ngayon. Yung petisyon na kine-question yung constitutionality ng isang kontrata nga na nagbibigay ng sovereign guarantee or ginagarantiyahan ng kita. Ginagarantiyahan ng kita ng isang pribadong kumpanya. Oh, I remember. Kasi pending nga, po. I remember, ginawan din namin nga ito ng report. Kasi naalala ko pati yung pati yung repairs dati dito bago ibigay doon sa private concessionaire, yung mga repairs na ginawa dito sinagot pa ng gobyerno muna eh. Tama po. Yes, oo. O sige. So, Kanato, nananawagan kayo sa presidente kasi nga maaari niya naman pakialaman ito eh. Definitely no, itong isyung ito. Kung sakasakali, pwede bang yung hinihinging aumento, kagaya nga ng binanggit mo, wala pa namang desisyon Supreme Court, isubsidiya muna ng gobyerno. Akuin muna ng gobyerno. At least, di ba? At least kahit papaano, hindi mag-uumento sa pangkaraniwang working class, sa dinami-dami ng winawaldas na pera ng gobyerno, ay kahit papaano, ito na ang maging ambag nila sa working class. Pwede ba yun? O ayaw din ng ganon? Maaari po yun dahil sa kontrata nga po, no, kapag hindi daw nakasingil ng increase, ganoon talaga ang mangyayari. Gobyerno talagang magbabayad. Kaya nga. Siyempre, ang irereklamo naman ng ibang mga kababayan natin dyan, bakit pinapapasan sa lahat ng taxpayers nga yung kita nitong LRMC. So, magkakaproblema din po tayo in the long run kapag gano'n ang mangyayari kasi malulubog sa utang yung gobyerno.